Matagal nang magkasintahan sila Daniel at Maricar. Mulat sa pool nga, ay babaero talaga si Daniel. Hoy ikaw Daniel, tigilan mo nga yung pagtingin-tingin mo sa bago nating kaklase Dudukutin ko na yung mga mata mo Ani Maricar. Bakit ba? Masama bang tumingin? Alam mo namang hanggang tingin lang ako at ikaw lang talagang nag-iisa sa puso ko. Panlalambing pa ni Daniel. Umayos ka, sinasabi ko sa'yo. Ani Maricar. Ganun pa man ang ugali ni Daniel, ay mahal na mahal siya ni Maricar. Tumagal naman ang relasyon nila ng ilang taon. At ng araw ng kanilang pagtatapos sa kolehiyo, congrats Iha! Bati ng mga magulang ni Daniel. Thank you po tita. Sagot naman ni Maricar. Congrats din Daniel. Sagot naman ang nanay ni Maricar. Salamat po tita. Since nandito na po kayo, pati po yung mga magulang ko, gusto ko pong ngayong araw din po ay hingin ko ang kamay ng inyong anak. Will you marry me, Maricar? Sabay luhod ni Daniel at tanong kay Maricar. Gulat at naiiyak naman si Maricar noon. Alam niyang mahal na mahal niya ang lalaking ito, kaya naman kaagad na sumagot. Yes, Daniel, I will marry you. Ani Maricar. Yes! Pumayag ng pakasalan ko ang mahal ko. Woo! Sigaw pa ng sigaw si Daniel. Pareho namang natuwa ang kanilang mga magulang dahil alam nilang matagal na ang relasyon ng dalawa. Uy, tama na, nakakahiya na. Sabi naman ni Maricar. Masayang-masaya lang talaga ako at salamat dahil pumayag kang makasama ko sa panghabang buhay, Maricar. Sabay halik sa noon nito. Matapos ang araw na iyon, ay kaagad namang nag-ayos ng mga dokumento ang dalawa upang maisagawa na kaagad ang kasal. Habang nag-aantay ng seminar ang dalawa, ay may nag-chat kay Daniel. Daniel, I need you. Nakipag-break na si Kalik sa akin. Text ng girlfriend ng kaibigan niya. Oh, huwag mong sabihin na pupuntahan mo yan. Diyos ko naman Daniel, problema na nila yan. Ano ka ba? Knight in shining armor? Galit na sabi ni Maricar. Hindi naman. Mamaya na lang after ng seminar. Ikaw talaga. Nagsiselos ka no? Lalo kang gumaganda niyan. Biro pa ni Daniel. Sumimangot naman si Maricar kay Daniel at nag-antay na ng pagsisimula ng seminar. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na kayo at na-late kami. Ang dami lang talagang ikinakasal ngayong araw. By the way, nandito tayo para ipaalam sa inyo kung ano ang kasal. Ito ay sinusumpaan ng dalawang taong nagmamahalan. Hindi pinilit o ipinilit. Sa hirap man o ginhawa ay magsasama, kasama ang inyong magiging supling at mga anak. Palaging magkakaroon ng kapayapaan o intindihin ang isa't isa. Mahirap namang ang isa'y nasasakal na sa pagmamahal at ang isa naman ay sawa na. Mga ilang salita ni sinabi ng pari. 2 oras din ang itinagal ng seminar. Kaya't bawat magkakapareha sa loob ay kitang-kita ang pagmamahalan sa isa't isa. O ano, naiintindihan mo ba yung sinabi kanina sa seminar? Tanong ni Maricar. Abay oo naman. Ikaw talaga? Ani Daniel. Ngayong nalalapit na ang kasal natin, tigil-tigilan mo na yung pagiging babaero mo please Daniel. Pakiusap naman ni Maricar. Simula nang yayain kitang magpakasal, itinigil ko na rin yung pagiging babaero. Ikaw lang at wala ng iba. Salamat mahal. Sabay buntong hininga ni Maricar. Naging busy naman sila halos dahil sa dami ng preparasyon na kailangan nilang ihanda. Lahat ng kaklase nila ng college ay imbitado, pati na rin ang pamilya nila both sides. Umabot ng halos 200 ang i-accommodate nila. Nagbigay naman ng isang malaking bahay ang pamilya ni Daniel bilang regalo ng mga ito. Mama, salamat po sa bahay na ito. Makakapagsimula na kami ni Daniel. Ani Maricar. Walang problema. Kaya't mahalin mo ng tapat ang aking anak Maricar ha.
Masaya ako dahil ikaw ang napangasawa niya. Saad ng nanay ni Daniel. Nagyakapan naman ang dalawa at masayang nakatingin sa bahay. Mabilis na lumipas ang 3 buwan ay dumating na ang araw ng kanilang kasal. You may now kiss the bride. Saad ng pari. Nag-isang dalawa bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Lahat halos na nagtungo sa kanilang wedding reception upang sama-samang saksihan ang kanilang pagdiriwang. Congrats sa inyo, Maricar and Daniel! Saad ng mga kaklase nila. Uy! Salamat at nandito rin kayo. Sagot nila. Halos hindi magdandamayo ang siya nilang dalawa. Congrats bro! Akalain mo, ang babaero sa tropa ay kinasal na. Barkada ni Daniel. Uy, dati yun, hindi na ngayon. Di ba love? Sagot naman ni Daniel. Tumawa naman si Maricar dahil sa biruan ng magtutropa. Naroon din ang dati nilang kaklase na si Laika. Ito ay nag-transfer noon na nasa 4th year college na. Congrats sa inyo, pati ni Laika. Uy, thank you! Buti nakarating ka. Akala ko, nahihiya ka pa rin. Ani Maricar. Naku, oo. Sumabay ako sa iba pa nating kaklase noon. Ani Laika. Salamat sa pagdalo. Sagot naman ni Daniel. O paano? Maiwan ko muna kayo. Yung tawag ako nila Mama Love. Entertainin ko muna sila. Paalam ni Maricar. Aba Laika, lalo ko yatang gumanda. Siguro, may boyfriend ka na ngayon. Ani Daniel. Ha? Wala nga eh. Single pa rin ako katulad ng dati. Sagot naman ni Laika. Sa ganda mong yan? Naku po, bata nga naman ang lalaking hindi ma-appreciate ang ganda mo. Ani Daniel. Naku, kung darating, edi salamat. Hindi naman ako maghahanap. Darating din yun. Birong sagot ni Laika. By the way, kukunin ko pala yung number mo. Balita ko kasi architect ka na. Para maipaayos namin ang bahay. Sagot ni Daniel. Sure, eto. Sagot naman ni Laika. O sige, pupuntahan ko lang si Maricar. Paalam ni Daniel. Marami pang bisita ang dumating. At nang sumapit na ang gabi, ay nagpaalam na ang bagong kasal na uuwi na upang makapagpahinga. Habang nasa sasakyan ng dalawa, panay naman ang pagmamanyak ni Daniel sa asawa. Uy, ano ba? Mamaya na, hindi pa nga tayo nakakauwi. Ani Maricar. Ano naman? Pwede naman dito na lang natin simulan sa kotse. Birong sagot ni Daniel. Love, sa bahay na lang. Malapit na oh. Natatawang sagot nito. Kahit pagdating sa bahay, ay pinagsaluhan nila ang init ng gabing iyon. Sa unang mga linggo at ilang buwan, ay okay naman ang kanilang pagsasama at walang naging problema. Ngunit isang araw, nakita ni Maricar ang text ni Laika kay Daniel. Kita tayo later, same restaurant. Text ni Laika. Gusto sana niyang kumprontahin ng asawa, ngunit natatakot naman siya sa isasagot ni Daniel. Love, may meeting ako sa isang client ko. Titingnan niya kasi yung kondo na binibenta ko. Baka gabihin ako pag uwi. Paalam ni Daniel. Ganun ba love? Ani Maricar. Alam niyang si Laika lamang ang kikitain to. Kaya sinindan niya. Kitang-kita niyang naglalandian ang dalawa sa restaurant at isinakay pa ni Daniel sa kotse. Marahil ay papunta sa isang hotel. Niiyak lamang noon si Maricar na umuwi sa kanilang bahay. Ilang ulit pang ginawa ni Daniel at Laika yun, kaya't nagplano si Maricar na magpanggap na baldado upang subukan ang pagmamahal ng kanyang asawa. Pati ang kaibigang doktor ng nanay niya ay kasabwat ni Maricar. Love, tulungan mo ako. Nalaglag ako sa hagdan. Hindi ko maigalaw pa ako. Naiiyak na sigaw ni Maricar. Anong nangyari sa'yo, love? Halika na, dadalhin kita sa ospital. Pag-aalala ang sabi ni Daniel. Pagdating naman sa ospital, ay kaagad na tiningnan ng doktor ang kalagayan ni Maricar. Maraming test ang ginawa
upang magbukhang totoo ang lahat. Dok, ano po? Kumusta po yung asawa ko? Tanong ni Daniel. I'm sorry, sir. Halos nabali po ang buto ng asawa niyo. Mahihirapan po siyang maglakad, or worse, hindi na muna siya makakalakad. Need pong makapag-therapy siya. Pagkatapos masementohan ng buto. Kapag magaling na, ay therapy naman. Sagot ng doktor. Ha? Sige po, Dok. Malungkot na sagot ni Daniel. Love, bakit ganun? Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Anong nangyari? Tanong ni Maricar. Love, sabi kasi ng doktor, kailangan simentuhan ng paa mo at makapagpa-therapy para makalakad kang muli. Hindi yan totoo. Umiiyak na sagot ni Maricar. Kaagad naman siyang niyapos ni Daniel. Matapos ang isang buwan sa ospital, ay nakauwi ng mag-asawa ng bahay. Kumuha na rin ng katulong si Daniel para mas lalong mabantayan ang asawang si Maricar. Love, pupunta muna ako sa work. Andiyan si Yaya. Magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Sagot ni Daniel. Okay, love. Hindi alam ni Maricar ay didiretso lamang ito kay Laika upang maglabas ng sakit na nararamdaman. O Daniel, halika pasok ka. Ani Laika. Laika, hindi ko alam kung anong nangyayari pero si Maricar, baldado na siya. Sagot ni Daniel. Wala naman tayong magagawa. Aksidente yun. Nakasin mo yung loob mo. Ani Laika. Salamat at palagi kang nandyan. Sabay halik sa pisngi na nagpasiklab pa at may nangyari sa kanilang dalawa. Naulit pa ng naulit ang pagkikita ni Daniel at Laika. Isang gabi ay niyaya naman ni Daniel si Maricar ngunit. Love, ano ba? Hindi ko nga maigalaw yung paa ko. Pagkatapos, magyayaya ka pa. Intindihin mo naman. Ani Maricar. Ano ba yan? Wala ka talagang silbi. Lalaki ako, may pangangailangan. Sagot ni Daniel. Makatulog na nga lang, punsit. Ani Daniel. Maiyak-iyak naman si Maricar. Mukhang mas lalo pang lumala ang ugali at panloloko ni Daniel sa kanya. Kinabukasan ay maagang gumising si Maricar upang maipagluto ang asawa. Good morning, love. Tara na. Magpatulong ako kay Yayang magluto. Ani Maricar. Sige, sunod ako. Oo nga pala. Si Laika. Dadaan dito para tingnan yung bahay. Diba architect yun? May ipapabago lang ako sa kwarto. Ani Daniel. Okay, walang problema. Sagot naman ni Maricar. Matapos nilang kumain mag-asawa, ay biglang dumating si Laika. Pasok, pasok. Sagot ni Daniel. Thank you. Sagot naman ni Laika. O Maricar, kumusta ka na? Eto, nagte-therapy pa para makalakad. That's good to hear. Sagot ni Laika. Ikaw pa lang nakuha ni Daniel na magde-design sa bahay. Ay oo. Maganda na naman to. Konting renovation lang. Sagot ni Laika. By the way, tara sa taas, Laika, para maipakita ko sa yung 3 room na kailangang ayusin. Sagot ni Daniel. Love, akyat muna kami sa taas. Paalam ni Daniel. Sige. Maglilinis pa naman si Yaya at magpapaaraw pa kami sa labas. Sagot ni Maricar. Dito na muna kami, Maricar. Ani Laika. Tumango naman ito. Nang makarating sila sa taas, ay agad na may naisip si Daniel. Isarado mong pinto. Hala, baka biglang dumating yung misis mo. Sagot ni Laika. Ano ka ba? Hindi naman yung makakaaklit dito sa taas. Ako yung nag-aaklit sa kanya dito. Kaya halika na dito, miss na kita talaga. Sagot ni Daniel. Ako rin, namiss na kita. Sabay halik kay Daniel. Naghahalikan ng dalawa sa kama
habang si Maricar naman ay pinalabas muna ang katulong at saka tumayo mula sa wheelchair upang puntahan ang dalawa sa taas. Yaya, labas ka muna. Ako nang bahala dito. Sagot ni Maricar. Sige po ma'am, sagot naman ng katulong. Mabilis na nakaakyat si Maricar at pagbukas ng pinto ay lumantad sa kanila ang dalawa. Mga hayop kayo, mga manloloko, sa loob pa talaga ng bahay natin? Sagot ni Maricar. Love, nakakatayo ka. Gulat na tanong ni Daniel. Oo, nakakatayo ako. Sabi ko na niloloko niyo ako. At ikaw na babae ka? Lalandi ka na lang sa may asawa pa? Kakasuhan ko kayo mga hayop. Galit na galit si Maricar. Hindi ko alam na nakakalakad ka na. I'm sorry, love. Sagot ni Daniel. Yun na nga eh. Ganun na nga yung sitwasyon ko. Nagawa mo pa rin akong lokohin. Hayop ka. Hindi ka na nagbago. Simula noon hanggang ngayon. At hilay ka pa talaga. At ikaw namang babae ka? Hindi ka ba marunong manya? Talagang napakakapal ng mukha mo. Sabay sa bunot sa babae. Inawat naman ni Daniel at nagawa pang ang makalpas ni Laika sabay alis sa bahay ng mag-asawa. Love, I'm sorry. I'm sorry. Nakaluhod na sabi ni Daniel. Hindi ko na kayo kayang patawarin pa. Napakasakit, Daniel. Hindi ka na naawa sa akin. Umiiyak na sabi ni Maricar. Mag-file ako ng annulment. Mamili ka. Pipirma ka o ipapakulong ko kayo ng babae mo. Tanong ni Maricar. Love, huwag naman ganito oh. Mahal na mahal kita eh. Sagot ni Daniel. Sana naisip mong mahal mo pala ako. Grabe Daniel, ang tindi mo. Wala ka man lang pinili. Ani Maricar. Love, please, pangako magbabago na ako. Patawarin mo na ako. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Sagot ni Daniel. Last month, pinagbigyan pa kita sa gusto mo. Kahit alam mong may bali yung paa ko, pinilit kong ibigay ang pangangailangan mo. Pero eto, niloko mo pa rin ako. Maganda pa nga maghiwalay na tayo. Kaysa makita pa ng magiging anak natin ang panlolokong ginagawa mo. Ani Maricar. Buntis ka, love? Tanong ni Daniel. Oo. Kanina ko lang nalamang umaga. Surprise sana. Kaya lang talaga palang may relasyon kayo ni Laika. Kaya magdesisyon ka na. Pipirma ka ng annulment o makukulong ka kasama ng babae mo at hindi mo na makikita pa ang anak mo. Sagot ni Maricar. Umiiyak si Maricar sa sobrang galit na nararamdaman. Wala nang nagawa pa si Daniel kung hindi ang pirmahan ng annulment na gusto ni Maricar. Lumipas naman ng ilang buwan, ay malaki-laki na ang tiyan ni Maricar. Maricar, gusto ko lang sanang dalawin kayo ng anak ko. Malaki na pala yung tiyan mo. Sagot ni Daniel. Nandito ka na. Ano pa nga bang magagawa ko? Ano ba yung dala mo? Nagugutom na nga ako eh. Sagot ni Maricar. Eto, may dala akong mga prutas. At ang paborito mong siopaw, binilan din kita. Salamat. Nakangiting sabi ni Maricar. Excited na ako sa paglabas niya. Lalo sila mami. Sagot ni Daniel. Lalo ako. Saka, pinaayos ko na rin yung nursery room para sa kanya. Sagot ni Maricar. Sige nga, patingin ako Maricar. Para makabili pa ako ng mga kulang para kay baby. Hindi na sila nagkabalitan pa. Ngunit naging maayos naman ang co-parenting nila para sa kanilang anak.